Sangayon sa'yo, kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa'yo, pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw ng paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hali kayo tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak natutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Yuda? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng habog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko sa iyo aking mga propeta. Lilipunin ko kayo sa pamagitan ng aking mga salita at simpilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan nais ko at hindi hain, at pagkakaila sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tuhunan,
Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga paghahandog sa iyong sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpakumbaba pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon, handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po lahat. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, wag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miti niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa mga pilgrims from the Diocese of Malolos, headed by Father Prostinorio. Welcome po. At sa lahat po ng mga pilgrimage o pilgrims from the different provinces o ano pa man po, welcome po kayo dito sa St. Padre Pio National Shrine. Lahat po tayo ay may kahinaan. Lahat po tayo may pagkukulang. Sapagkat bilang isang tao, hindi nating masabi sa ating sarili kung lahat ba ng ating ginagawa ay tama. Sapagkat bilang isang tao, kaakibat po natin ang kahinaan. Kaakibat po natin ang ating kapulaan. Pero ang napakahalaga doon, ay patuloy tayong nananalig sa Diyos. Patuloy tayong sumasampalataya. At dahil sa ating pananalig,
At dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristong manunubos, ginagabayan tayo sa kabila ng ating mga pagkukulang sa buhay, sa kabila ng ating pagkukulang sa paglilingkod sa Kanya. Napakahalaga pong maintindihan na habang tayo'y nabubuhay, kailangan patuloy tayong bumabalik sa Kanya, sapagkat ang paglaging pagbabalik sa Kanya ay may kakibat na pagbabago. At lahat naman po tayo ay hindi tayo pwedeng mabuhay kung ano lang ang meron tayo sa ating buhay para lang sa ating kakayanan. Nabubuhay tayo dahil sa awa at habag at grasya ng ating Panginoon. Masarap na maintindihan bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo na kung saan ipinakikita sa atin ng ating Panginoon sa harap sa atin, paano ba tayong magdasal sa harapan ng Kanyang altar? Paano ba tayong magsabi sa Panginoon ng ating mga kahinaan at pagkakasala? Narinig po natin na ang isang tao ay nagkukumpara sa kanyang panalangin sa isang Pariseo na kung saan masasabi po natin ipinakikita niya o sinasabi po natin na parang napakalinis niya, parang wala siyang ginagawang mali. Unlike sa isang publikano na kung saan nasa sulok, hiyang-hiya dahil sa mga kasalanang nagawa niya. At ano ba yung pagiging kasalanang nagawa niya? Bilang isang tax collector, di ba pag sinabing tax collector, mandaraya, magnanakaw. At kung titingnan po natin, ang isang tao, bagamat malaki ang kanyang pagkakasala, siya'y umamin, siya'y nagpakatotoo. Kaya nga anuman ang kasalanan po natin, natatago man po ito. Pero kung ito po ay ating ihihingi at idadasal sa ating Panginoon, magiging kalugod-lugod tayo para sa Kanya. Kasi ang mahalaga sa Panginoon, bumabalik tayo sa Kanya. Ano man tanyag natin sa ating buhay, ano man ang karangalang nakakamit po natin sa ating buhay, ano mang yaman na meron po tayo, mahalaga pa rin na tayo bumalik sa ating Panginoon. At ang pagbabalik sa ating Panginoon ay isa sa pamamaraan ng isang nagpapakababa sa kabila ng mga bagay na nangyari sa Kanya, sa kabila ng mga kasalanang nagawa niya bilang isang tax collector. Tayo po bilang isang tao, bilang isang nananampalataya, bilang isang nilikha ng Panginoon, bilang kamay ng Panginoon sa lupa, ano ba ang dapat nating gawin para matugunan ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa atin ng ating Panginoon? Sa simula't simula pa, mahal ng Panginoon ang lumalapit sa Kanya, lalong-lalo na ang sinasabi nating tayong mga makasalanan. At bilang isang makasalanan, hindi habang panahon na wala tayong gagawin. Kailangan may gagawin tayo at meron tayong responsibilidad sa ating buhay, lalo na po sa pagdating ng lalo na po sa usapan ng ating pananampalataya at paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Makabuluhan at mahalaga ito sa atin bilang isang naglalakbay. At tayo bilang isang naglalakbay na tinawag ng ating Panginoon, mas maiintindihan po natin ito sa pamamagitan ng ating pagtalima sa Kanyang mga salita, ang ating pagsunod sa Kanyang mga batas, ang ating pagbibigay ng panahon sa Kanya. Kaya ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Katulad na sinasabi po natin, katulad nga po sa ating Ebanghelyo, ang mga taong ito'y kinikilala sa lipunan. Ang mga taong nabanggit ay masasabi nating respetado sa lipunan. Pero iba't ibang klase ng tao ang mayroon. Iba't ibang klaseng pananaw. Pero pagdating sa ating Panginoon, pagdating sa ating pananampalataya,
panghawakan natin ang kanyang salita. Panghawakan po natin ang kabutihan at katangian na laging ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat bilang isang Kristiyano, mas mahalagang maintindihan na tayo bilang sumusunod sa Kanya, na tayo'y naglalakbay at sa ating paglalakbay, kasama natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo po katulad po ngayon sa Kwaresma, wala pong namamatay kung ikaw ay nagpapakumbaba. Wala pong nagkakasakit kung ikaw ay nagbibigay ng panahon sa Panginoon. At ito po ang mabuting halimbawa sa atin ng ating Panginoon. Na sinasabi nga po sa ating Ebanghelyo, kinalulugdan siya ng ating Panginoon. At sinong kinalulugdan? Ang mga nagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba pong ito at kung loob natin sa ating pagkatao, ipagkakaloob ng Diyos ang awa at grasya at pagpapatawad. At ito ang hamon ng buhay sa makabagong panahon. Naway yung kanyang mga salita, naway ang kanyang habag ay manatili sa ating puso. Ang pusong nakikinig, ang pusong sumusunod. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, bilang tinawag ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang pinababanal. At ang pagpapabanal sa atin ng ating Panginoon ay may kasamang sakripisyo. Kaya kung saan man tayo nanggaling o pinagmulan, lagi po nating babalikan na tayo bilang isang tinawag, ipakita natin ipadama sa pamamagitan ng ating mga salita at lalo higit ng ating mga gawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayong mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinadalay sa mo kami upang sa iyo makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, mahiay nawa namin ang iyong ikinululugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpa ang karamihang pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal, sa pagpapakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulutan, ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at hanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Bispo at nantanang kaparian. Alahin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan sa patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paginapating kaming lahat na mahasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, kaysa na mapostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, iyong maitulutang makasalo sa'yo kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunon pagdarasan. Ngayon nga sa apat na Panginoon, iyong pangagasan lahat ng aming kasalanan. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob na lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna sandali para sa ilang palaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan.
Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito'y nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang po. Halina't sama-sama tayo maglakbay habang naghihintay at nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain. Mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ika-3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Kalima, pinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry or kampanaryo. Ika-6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating pagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Simula ng March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin po tayo ng libreng blood test kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Mayroon po tayong mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at alam ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinang, laging damhin kung may nabihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sa mga gusto pong mag-avail ng roses, available po sa ating extension area. Maraming salamat po. Sa lahat po ng pilgrims ng Our Lady of the Holy Rosary Parish,
Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa ating pang-umagang panalangin. Gagawin po natin ngayon ang ating pang-umagang panalangin. Tayo po ay nasa ika-4 ng Marso, ika-3 Sabado sa panahon ng Kwaresma. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay narinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, doon ay tunuksot ako'y sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang kanyang ginawang siyang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa panalangin sa awit. Purihin mo kaluluwa, Hari ng kalangitan. Tayo ay tinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa at dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakalain mo ang Diyos sa ating nagpapala. Siya ay mainahon kung magalit di bigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya at dakila. Kayo rin mga anghel, sambahin ang ating Diyos. Mukha niya'y nasilayan, papurihan ang lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod. Magkaisa ang lahat, purihin ang ating Diyos. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako yung dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako at ngayon ang utos mo ang susundin. Madilim pa ang lingkod mo ay gising na at tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yaman ko ay matuwid. Palapit ng palapit ang sakay umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, malapit ka sa aming piling at ang mga tuntunin mo ay totoo. Baginan mo ako ng karunong mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa.
Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, Ikaw na lumikha ng lahat ng bagay, sa pamamagitan ng iyong salita, sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa sangnilikha at pamahala ng daigdig na may kabanalan at katuwiran at pairalin ng katarungan ng may katapatan. Baginan mo ko ng karunungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubang kakaunti ang pagkakaunawa ko sa kautusan at kung paano iyon pairalin. Kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa. Sapagkat karap siya na likain mo ang daigdig. Alam niya kung ano ang iyong kinalulugdan, kung ano ang mabuti at nakayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon, siya isa sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa at ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunuan ang lahat ng bagay. Papatabayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Bahaginan mo ko ng karunungang mula sa Diyos at laging samahan ako sa aking ginagawa. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa dati, dakila at wagas. At ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako ay walang wakas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magpakabuti na kayo, magbaliok loob sa akin, talikdanan niyo ang masamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama, pag-aralin niyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pangapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Halika kayo't magliwaganan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong patawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ang salita ng Diyos. Salamat, Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas mula sa mga taong sa akin manliling lang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway, papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo pong lahat sa papuring awit ni Zacarias. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga pagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa alipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mabagyan ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At patubayan tayo
tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung nais ninyong maging tunay na anak ng iyong amang nasa langit, dapat ninyong ipanalangin na ang sa inyo'y mga umuusig at ang mga nagwiwika laban sa inyo ng lahat ng uri ng kasamaan, wika ng Panginoong mahal. Upang gawin tayong bagong sanglilikha, binigtayan tayo ni Kristong Panginoon ng mga tubig ng muling pagsilang at inihanda ang hapag sa kanyang salita ng kanyang katawan. Manawagan tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Jesus, maamo at mababang loob, pagkalooban kami ng awa, kabutihan at kaloobang mapagpakumbaba, gawin mo kaming maunawain sa lahat ng aming kapwa. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Turuan mo kaming tunay na maging kapwa sa lahat ng nahahapis at nanggugulo, at matularan ka bilang mabuting Samaritano. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Panalangin nawa ng mahal na Birhen ng iyong ina, ang lahat ng mga umaako ng buhay panata ng kalinisan, upang mapalalim nila ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa iyo at sa simbahan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Pagkalooban kami ng biyaya ng iyong habag, patawarin ang aming pagkakasala, ang parusa nito'y patawad. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Archobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak, kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng pagtitiwala na kalilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong biyaya. Sa iyong biyaya. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paitulog sa tukso, iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ibaling sa aming mga puso sa iyo, sa paghahanap sa kariyan mo at pag-ibig sa kapwa-tao. Kami naway maging bayang sumasamba sa iyo, sa diwang totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa kasamaan, akayin tayo mula sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Pinalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Maraming pong salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating panalangin pang umaga.